Okay, magandang gabi po sa ating lahat at panibagong reaction video na naman ang ating gagawin ngayon. Grabe po ang mga pangyayari, no, patungkol po dito kina Zaldico at itong si Martin Romualdez. Heto talaga ang inaabangan ng taong bayan na mabanggit na ang kanilang mga pangalan, no, at nabanggit na actually ang mga pangalan. Ito yung una nating pag-uusapan kasi itong si Martin Romualdez ngayon dini-deny itong witness or itong resource person ng Senado na sabi ng isang witness na sila po ay nagdi-deliver ng limpak-limpak na pera sa bahay ni Martin Romualdez. Yan po ang una nating pag-uusapan. Ayan ipapakita natin yan mamaya. Pangalawa natin pag-uusapan, alam nyo naman na itong si Kiko Barzaga, makulit ito sa House of Representatives, no? May sinabi siya tungkol kay Remulla, which is natuwa itong mga taong bayan kasi po patutsada po ito at the same time prangka-prangka yung batang Gen Z na congressman na sinabi niya ito raw si Remulla, Department of Justice na si Remulla, ay ito raw yung head nila ni Zaldico. Kaya, baka tulungan pa raw ni Remulla na tumakas itong si Romualdez. Diba? Grabe. Itong bata na ito, prangkang-prangka, walang preno. Ayan, nabutata si Remulla. Diba? Okay. Ito, pangatlo nating pag-usapan, no? Pag-usapan natin itong viral ang 1 billion na garahe ng isang gobernador sa Surigao del Sur na pinagdududahan na haligi ng korupsyon. Ayan nga, no, si Johnny T. Pimentel na link dito kasi merong mga previous na mga videos na ito yung nakita sa likod niya. Okay, na meron po mga luxury car collections. Ayan, tinatanong na naman yan ng taong bayan kung heto po ba ay isang korupsyon ng flood control. Ayan mamaya i-play natin yan ang kabuuhang istorya niyan. Okay? Eto pa, pag-usapan natin itong si Zaldico na namataan po na he is bound for Madrid after a Singapore stopover. Di ba? Naging detective itong mga taong bayan ngayon Talagang sinubaybayan itong si Zaldico ngayon, okay? So ngayon nasa siya ngayon sa Madrid, Spain. Totoo ba 'yan? Mamaya i-play natin yung video na 'yan, okay? Ito pa, ang dami. Itong ex-security aide ni Zaldico, allegedly nag-deliver ng millions of pesos sa bahay ni Zaldico. Ayan, grabe. No? Ito na yung mga hinahanap natin na mga posibleng mangyari at nangyari na nga. Mamaya i-play natin yan. At last but not the least na ating pag-uusapan ay ito ngang mga kaalyado po ni former President Duterte. Ikinababahala po ang welfare check na kay FPRRD doon sa ICC. Okay? Yan. Ano ba talaga itong welfare check na ito? Bongbong Marcos, ikaw ba ang nag-utos nito? Ganyan ka ba atat na atat ni former President Duterte? Ayaw mo na bang pauwiin yan dito? Lumaban ka ng patas, di ba? Yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Ang dami. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go!
Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, eto na po yung dininay ni Martin Romualdez. Ito. Basahin natin ha. Bakit niya dininay ito? Yan. Hi, Martin Romualdez. Ito po yung binalita ng Pilipinas Today. Tinawag ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na outright and complete fabrication. Fabrication raw yung nangyari sa Senado. Kayo nang humusga taong bayan ha, at non-exist ang naging pahayag ng testigong iprinisinta ni Senador Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Ayan yung picture na katabi niya. Yun eh, 'di ba? Di ko naman nakita ang parang nagsisinungaling, consistent naman siya talaga, 'di ba? Sa Blue Ribbon hearing ngayong Huwebes, September 25 tungkol sa isang security detail na nag-deliver umano ng kickbacks sa kanyang bahay. Grabe guys. This is clearly political and the product of coach. Ito yung sabi niya ha. This is clearly political and the product of coaching. I will not allow these perjurious statements to pass unchallenged. Hindi ko ito palalampasin saad sa official statement ni Romualdez. Ako doon, wala naman akong nakita na parang kino-coach siya. Binabasa lang niya itong mga kanyang affidavit. And consistent naman siya. Napaiyak pa nga eh. Di ba? Pero let us see. Kasi imbestigahan pa naman ito. And kung meron ba itong mga details, documents na talagang driver ito, no? At connected ito sa inyo, matutuklasan talaga yan. Okay? Pero kung nagsisinungaling itong witness at resource person nila doon sa Senado, let us see. Let us see, okay? For the fairness of all, no? I welcome a fair, sabi ni ni Martin Romualdez, I welcome a fair, transparent, and impartial investigation to expose these falsehoods. I voluntarily resigned as Speaker of the House of Representatives precisely to demonstrate my full support for inquiry into the flood control issues. Actually, Martin Romualdez, na-appreciate namin na ikaw po ay nag-resign bilang House Speaker of House of Representatives. Ngunit subalit mas masaya ang taong bayan kapag ikaw talaga'y mag-step down bilang kongresista. Yan, di ba? Mas mabuting gano'n na lang ang gagawin mo. Mas matutuwa pa ang taong bayan. Actually, step down ka na lang kasi may mga allegation dito na para talagang sa tingin ko parang di naman talaga. Sa tingin ko hindi nagsisinungaling itong bagong witness na ito. Sabi pa nga ni Martin Romualdez, I remained silent out of respect for the process. But now that my name has been maliciously dragged into this controversy, I will fight back. He will fight back raw si Martin Romualdez. Not with rhetoric, but with evidence. Sabi niya ni House Speaker Martin Romualdez. Sige, may kalayaan ka namang magpakita ng mga ebidensya mo kung meron man. Okay, pakita mo. Tingnan natin kung tatanggapin ba yan ng taong bayan. Diba? Hindi ko ito palalampasin. Yan ang title ng balita na ito. Diba? Fabrication nga. Sabi dito, ito pa yung sinabi niya. The so-called testimony of the Senator Marcoleta's witness is an outright and complete fabrication. Pilit na pilit. Pilit na pilit ba yun? Parang hindi naman pinipilit eh. The most telling flaw in the witness claim to delivers were made to McKinley beginning December 2024. Imposible yan. That property has been under renovation since January 2024. And was unoccupied except for construction workers. Yan ang sabi niya. So, sa akin naman, madali talagang magrason, no?
Pero let us see kung meron kang mabigat na ebidensya na mali-mali itong sinabi nitong witness resource person ng Senado, well, tingnan natin kung tatanggapin niya ng taong bayan. Diba? Ito. Ito pa, hinamon pa itong seremolya ni Kiko Barzaga. Ayan. Si Meow 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 na kongresista. Ito, lakihan natin ha. Dami ngayong nakaabang sa mga post nito kasi prangka itong batang ito anong sabi niya? Hindi mahuhuli ng DOJ si Saldico. Bakit hindi mahuhuli? Dahil si Boying Rimulya ang head nila. Baka tulungan pa nga nilang tumakas si Romualdez. Ay, tutulungan pa ni Rimulya raw. Ako no comment ako dyan. That's the opinion of Representative Kiko Barzaga sa Cavite 4th District. Alam nyo naman, ito bakit nasabi ito ni Kiko Barzaga? Siguro, nasabi niya ito kasi alam naman natin na itong si Rimulya ay halik sa puwet ni Bongbong Marcos. At alam naman natin kung anong inuutos siguro ni Bongbong Marcos dito kay Rimulya, isusunod ito si Rimulya. So meaning to say, baka sinabi po ni Bongbong Marcos na Rimulya, baka naman, baka naman. Sasabihin ko dito posible itong mangyari Ito lang yung analysis natin. Bakit nasabi ito ni Kiko Barzaga? Sasabihin ngayon ni Bongbong Marcos na siguraduhin mo na yan si Martin Romualdez at si Saldico ay hindi yan mahuhuli. Kasi kung mahuhuli yan, patay ako. Madadamay ako. Baka pupunta ito sa akin. Kasi wag na tayong magbulahan. Si Bongbong Marcos po ay pinsan ni Martin Romualdez. Si Martin Romualdez ay kaibigan na pinaka-close niyang kaibigan yan sa House of Representatives. Umiikot lang yan dyan. May nakita nga akong parang family tree of corruption sa Facebook Grabe talaga doon, no? Nilagay talaga doon mga senador, mga kongresista hanggat umabot kay Bongbong Marcos at yung pinakamataas, alam niyo ba kung sino? Si First Lady. Si Liza Marcos. Grabe yung family tree na yun Hindi ko ibig sabihin totoo yun Natatawa lang ako doon sa ginawa nilang family tree of corruption. Yan ang sinabi ni Kiko Barzaga. Nakakatuwa itong batang ito kasi walang preno ito talagang sasabihin niya ang gusto niyang sasabihin Diyan ka lang Kiko ano ka lang dyan, standby ka lang dyan. Ito, panoorin natin itong nag-viral nga na garage ng gobernador sa Surigao del Sur. At nalilink ngayon dito si Johnny Pimentel. Gaano ba ito katotoo? Panoorin po natin. Ayan. Malulutas kaya ang anomalya kung posibleng suspect din ang mismong nag-iimbestiga? Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, ang kontraktor ng bilyong pisong kontrata sa Surigao del Sur, kung hindi kongresista, kaalyado naman nila. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Viral ngayon sa social media ang umano'y 1 billion peso garage ng isang gobernador. Grabe naman yan. Tingnan nyo, sobrang dami ng mga sasakyan. Diyan ka magtataka kung paano nila yan binili. Saan galing ang pera? Diyan ka magtataka. Wala pa na, hindi man tayo nag-aakusa. Ewan ko lang sa kanila. Kasi takot na ngayon ang mga mga government officials ni lifestyle check na lahat Para sa kanyang car collection. Sa isang video teka muna. Lakasan ko muna itong volume nito para marinig natin. Ng isang architectural and interior designing firm, ipinakita nila ang isa sa mga tahanang produkto ng kanilang disenyo. High class ang pagkakagawa. Alam niyo sa totoo lang ako if gusto akong magmamayabang sa pagmamay-ari kong mga sasakyan, bahay, yung galing talaga sa blood and sweat mo. Pero itong
Ako, ewan ko lang ha kung nagmamayabang sila dito kasi pinagsikapan nila ito sa kanilang mga negosyo. Pero ako, mahiya-hiya naman ako. I'm not referring to this ha. Mahiya-hiya naman kayo na mag-flex kayo ng mga bahay ninyo at yung mga sasakyan ninyo na sobrang ganda pero galing naman sa nakaw ng taong bayan. No? Pera ng taong bayan pala. Oh. Nakaw sa pera ng taong bayan. So, ewan ko lang kung if that will satisfy you, no? Na alam mong nakaw yan sa kaba ng bayan tapos nagpi-flex ka, parang hindi nakaka-proud sa totoo lang. Mula sa loob ng gusali hanggang sa loob nito. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang hindi bababa sa 8 luxury cars na makikita mo pagpasok mo. Tingnan nyo yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May natatakpan pa siguro. Ayan, ano yan? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Araw-araw, iba-iba gagamitin. At ano pa yan ha? Itong mga sasakyan na ito ha? Anong tawag dyan? Marami pong gasolina ang makonsume in every 1 kilometer. Hindi ito ordinaryong cars lang ha? Na, yung 1,500 mo na gasolina sa isang sasakyan, pwede mo nang sasakyan yan the whole week. Ito iba. In every 1 kilometer, aabot na yan ng ilang liters ang magagamit. Ha? Sa pagkakaalam ko. Rito. Ano gusto mong car dito? Pili ka na. Ako? Wala. Wala bang gusto mong car? Hindi ba sa car? McLaren, syempre. Okay. Ikaw? Ako car. Favorite car? Carla. That's my favorite car. Ako naman, kung ikaw yung McLaren, ako yung Porsche na GT2 RS. Sa isang Facebook post, tila napansin ng isang netizen. Napansin kasi yan. Kasi yung ipinagmamayabang nila na garahe, yun rin ang lumabas sa background nitong si Johnny Pimentel. Anong ibig sabihin nito? Tingnan natin. Kaparehong interior design ng bahay sa video na ito. Tingnan nyo. Di ba? Ito yung dalawang nagpayabangan sa mga sasakyan. Yan. Kopyang-kopya. So, di yan na maitatanggi. Yung talaga yan. Sa video na minsan nang inilabas ni Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel. Good morning to everyone. To DOH Regional Director Dr. Cesar Casion and the entirety of the DOH Caraga family, as well as the DSWD Caraga. Ito yung isa sa mga maiingay, di ba? Noong panahon po doon sa sa confidential funds ni VP Sara at sa yung kay Duterte na war on drugs noon sa House of Representatives. So may ingay ito mga tauhan nila Romualdez at Saldico ito Kaya nga maraming naghahanap ngayon sa mga bagito boys doon sa House of Representatives. Nasaan na kayo, yung mga maiingay sa House of Representatives? Mukha yatang ang tahimik ninyo ngayon Nasaan kaya sila, di ba? Bakit ang tahimik ninyo? Allow me to congratulate you in today's launch of the Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Ayon sa post, gawa umano sa haligi ng korupsyon at kasakiman ng nasabing property. Merong merong nag-akusa sa kanila dito na galing raw ito sa isang korupsyon. Silang nagsabi gaano kaya yan katotoo? Wala pang tugon si Governor Pimentel sa post na ito sa kasalukuyan. Isang bagong post ang lumitaw. Isang araw matapos lumabas ang video. Ayan wala siyang lusot doon. Ipinost naman ng isang social media user ang umano'y construction firm na pagmamay. Yan pala. May construction firm pala. Si Johnny Pimentel may negosyong construction firms. Kaya pa yan malaman. Okay. Negosyo Wala ko sinabing nag-corrupt siya. Kaya nang humusga. May construction firms pala. Ari mismo ni Governor Pimentel, ang JNA Pimentel Construction. Ayon sa Philippine Contractors. Meron talagang, I'm not referring to Johnny Pimentel pero napaisip ako, meron talagang mga tao na hindi ba kontento ng mga, kung milyonaryo ka lang, na ordinary na pinagsisikapan mo talaga because you're a doctor, you're an engineer, o
may negosyo kayo, yung iba talaga, hindi talaga kontento. Dapat billion at trillion talaga yung ikukurap, no? Grabe, hindi ko may maunawaan kung ano ang kaligayahan nila sa buhay. Hindi ko maintindihan. Accreditation Board o PICAB, kumpirmado na ang Authorized Managing Officer ay walang iba kundi si Governor Johnny T. Pimentel. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na ang kumpanyang ito nakakubra ng 9 na proyekto sa nasasakupan mismo ni Gov. 9 projects ang nakuha nito. Okay? Mula 2016 hanggang 2020, naaabot ang halaga sa 480.5 million pesos. 480. Panahon ito, di umano sa Administrasyong Duterte. Sa mga panahong ito, naupo siya at ang kanyang dalawang kapatid na sina Vicente Pimentel Jr. at Alexander Ayek Pimentel sa pagka-governor. Nagpalitan din sila ni Ayek sa pagka-congressman ng 2nd distrito ng Surigao del Sur. Una nang inimbestigahan ng Billionaire News Channel ang long-time ally ng mga Pimentel sa probinsya, ang pamilyang Momo, na may sarili ring construction company na nakakubra ng 1.1 billion pesos na kontrata sa DPWH Caraga Region mula 2017 hanggang 2020. Ayan, sobrang daming pera yan. Kasalukuyang Surigao del Sur 1st District Representative si Romeo Momo at tumatayong chairperson ng House Committee on Public Works at co-chairperson ng Infra Committee na nag-iimbestiga sa flood control anomalies. Dati rin siyang DPWH Undersecretary at dating DPWH pa. Grabe! Pwede na. Hindi tayo nag-akusa, pero the fact that ang kanilang mga background nakalink po sa malalaking mga projects na posibleng dapat imbestigahan na rin sila, di ba? Representative ng Construction Workers Solidarity o CWS Party List, ang grupong nire-representa ngayon ng bilyonaryong si Edwin Gardiola. Bukas ang Billionaire News Channel para sa panig ni Gardiola, pamilyang Momo at mga Pimentel. Para sa agenda, di ba? So, ito yung mga Bagito Boys. So. Nasaan na kayo? Nasaan si Bakulaw dyan? Tara, yun si Bakulaw. Bakit ang tahimik ninyo ngayon, ha? So, yan po, no? Hindi man tayo nag-aakusa dito na meron talagang corruption nangyari, pero nakapagtataka yung kayamanan nila. Kinu-question na sila ngayon. So, let us see na alam nyo, no, sa mga nakikita kong ganito, sabi ko sa sarili ko, ang dami sigurong mga corrupt officials, mapa-national o mapa-local man yan dito sa Pilipinas, na hindi lang natutuklasan. Di ba? Kaya sabi ko, kaya pala hindi umasenso itong bansang Pilipinas dahil lang dito sa sistema natin, sa governance natin. Sobra pong, ang kultura natin, sobra ng bulok talaga. No? At ang nagsasuffer dito, tayong mga taong bayan. Eto, Zaldico. Ano ba ito si Zaldico? Umiiwas sa issue na itong kinakaharap niya ngayon? Eto, panoorin po natin ito. Catch him if you can. Ako Bicol Representative Zaldico remains elusive amid the multi-billion peso flood control scandal. Travel documents obtained by Billionaire News Channel show the controversial lawmaker is headed to Spain. Ano kayang gagawin na doon sa Spain? Pagkatapos niya magpapa-opera doon sa Amerika, magpapa-opera na naman sa Spain. Ano ba ang gagawin niya doon, di ba? Ang balita natin na itong si Zaldico ay pinapapauwi na ngayon ng House Speaker na si Boji D. Kasamahan rin nila yun. Wala pa rin. Ano ba? Di ba? Ang lakas ng kapit nitong taong to Kasi kung si Tebes pa ito, wala na. Tinanggal na bilang congressman. Di ba? Ganun talaga ka-unfair ang buhay, no? Unfair talaga. Si Tebes ngayon nakakulong na After a brief stay in Singapore this month. This comes just days after... baka feel lang niya magbakasyon, di ba? Ang dami niyang pera Huwag kayo makialam dyan. Wala. I do not feel na magtrabaho. I don't feel na magtrabaho. Magpa-opera muna ako sa Amerika. Pagkatapos ng magpa-opera sa Amerika, tapos na akong operahan, I don't feel. Pupunta ako ng Singapore, mag-snacks ako.
Pagkatapos ng snack, mag-dinner ako sa Spain. Grabe. Paano mo na yaman yung iwawaldas mo yung pera, hindi maubos-ubos yung pera mo, hindi, by countries na yung kakainan mo, di ba? Former DP... Di ba? Example lang to ha. If I have that lots of money, well, gagamitin ko talaga yan. Mag-iikot ako buong buong mundo. Doon ako sa Alaska mag-grill ng aking pork chop. Sa Alaska pa talaga. Ay nako. WH officials testified that Ko received 1 billion pesos in kickbacks from fraudulent infrastructure projects. Saliko, harapin mo yan. Huwag kang umikot-ikot dyan sa mundong bagay. Ano kayang trip nito eh? Meanwhile, his son, a fashion designer... ito pa yung nakakabahala. Ako po kasi pinash ito eh. Itong anak niya eh. Ako hindi ako ganyan na yung tatay nila ang may issue tapos babanatan yung mga anak. Hindi man maganda yan, pero napipilitan itong nagsalita ngayon, no? Ang anak ni Zaldico. Ako pinaawa ito sa bata. Sinabi kasi niya na noong ito makinig kayong mga mayors dyan, yung mga local government, mga lahat na, mga government officials. Ang sabi po sa anak ni Zaldico na noong pumasok sa politika ang tatay niya, which is si Zaldico, parang lumabo na ang kanilang relasyon. Maybe sa pagkaka-analyze ko, baka wala nang oras si Zaldico sa kanyang anak dahil busy sa politika, no? Busy sa pagkokolekta ng pera. Hindi natin alam mo. Baka busy na talaga ba sa mga projects. So hindi na talaga napagtuunan ng pansin ang kanyang anak. Parang ito yung pinaka saddest na mafe-feel ng isang anak, no? Na minsan na nga lang kayong magkita, no? Tapos ang inuuna ng tatay mo yung trabaho, di ba? Lesson ito sa lahat. Kawawa, ako naawa po sa kanyang anak. At ngayon na ang kanyang anak na ang nananawagan na umuwi ka na sa Pilipinas at harapin mo na itong issues na kinakaharap mo. Ako po ay, sabi ng anak niya, siya po ay nakikiramay po sa galit sa mga corrupt officials. Yan ang sabi ng kanyang anak. Kawawa naman. Ako inaawa. Good job. Actually good job sa iyo, boy good job sa iyo na for speaking up the truth. Ellis Ko is urging his pangalan niya ay si Ellis Ko. Father to come home and face the music. Ellis also distanced himself from his family's political ties, emphasizing the integrity of his fashion brand and urging respect for his team despite the backlash. But some netizens remain skeptical, pointing to Ellis's believe ako sa bata, may sarili siyang fashion design, meron siyang mga videos, parang nagninegosyo rin yung bata, di ba? At least, hindi siya yung katulad ng mga nepo babies doon na magwawaldas lang ng pera, kakain lang ng mga worth mga 700,000, di ba? At least, meron siyang ginagawa sa buhay niya, hindi lang nagpapakain eh. Deep ties to his father's business empire. Catch him so, yun po. Sad reality, no? I'm so sensitive when it comes to family kasi, no? Ako po'y naawa sa bata. Ito, itong ex-security aide ni Zaldico, nagdetalye po, no? Na nag-deliver ng millions of pesos sa bahay nila ni Zaldico. Ayan, allegedly, okay? Panoorin nyo, kayo nang humusga dito. Isiniwalat ng dating security aide ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico kung paano nila dinadala ang mga maletang may lamang milyong-milyong pisong pera sa bahay ni Ko.
at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Idinetali po yan sa pagdinig ng Senado kanina kaugnay sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Saksi, si Maki Pulido. Isang nagpakilalang Orly Regala Guteza. Early. Merong Curly Discaya, meron ding Orly. Ito si Orly ha, matapang to eh. Ang iniharap ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kanina. Dati raw siyang nasa Philippine Marines at dati ring security detail ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi. Hindi mo naman masabi na gawa-gawa itong witness na ito kasi mayroon siyang dokumento na talagang nakapagtrabaho siya sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. And he is qualified to be, parang maging security aid ng isang congressman. Talagang qualified siya. So, totoo itong sinabi niya. Sana naman makapagpakita ka ng picture na talaga ikaw ay nagtrabaho doon, di ba? Sa kanyang sinumpaan sa Laysay, sinabi ni Guteza na naghatid siya ng pera kay Ko at kay dating House Speaker Martin Romualdez. At ang tawag daw nila sa dinedeliver na pera, basura. Kumikit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico. 3 beses na nagdi-deliver ng limpak-limpak na pera. At sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa yung kung pakikinggan mo yan na yung dinilit na words na sinabi niya, yung address ng bahay. So meaning to say, accurate itong mga bahay na ito na sinabi niya. Pero sa Senate of the Philippines na YouTube, talagang maririnig mo yun. Okay? So, anong pakay ng GMA na dinilit talaga nila yung address? Meaning to say, totoo yung address na yan. Ayon kay Guteza, may pagkakataon din daw na nagdala si dating ACT-CIS Party List at ngayon Benguet Representative Eric Yap na 46 na maletang may laman na tig 48 million pesos sa bahay ni Ko sa Pasig. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat. Yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigat sa 50 kilos. Sa tingin nyo, nagsisinungaling. Kaya nang umusga ha? Kasi po, ako consistent eh. Kapag ang isang witness o resource person makapag-explain ng isang detalyadong explanation, that means to say na he is talking basing sa kanyang nakaraan o kanyang experience. Bigat. So binubuhat po ninyo, dito na-transfer po ninyo sa bahay? Transfer sa other sakyan po pag parang hindi naniniwala si Tulfo. Bakit kaya? Tulfo alam nyo sa Erwin Tulfo, ang sabi ng taong bayan, huwag mong kampihan si Martin Romualdez. Kasi alam ng taong bayan na kayo ni Martin Romualdez, may connection kayo dati doon sa House of Representatives. Sana naman na ikaw ngayon ay Senado, magpakatotoo ka. Wala pa naman kang ginawa, okay pa naman yung investigation mo, magpakita ka, Erwin Tulfo, na talagang kung merong witness, galit ka di ba? Bending the law. Sabi mo pa na wag pakialam yung batas-batas na yan. Sabi mo pang ganyan, di ba? Kasi ang taong bayan. Sige, patunayan mo nga. Meron ng witness na nagsabi na Martin Romualdez, nabanggit na yung Martin Romualdez, nabanggit na yung Zaldico, nag-deliver ng pera. Ano pang gusto mo? Ipakitang gilas ka na you are with the taong bayan, Erwin Tulfo, Kasi sa tingin ko, sa na-observe ko doon, parang parang takot kang tanong dito sa mga witnesses na ito Yun ang observation ko Magpakitang gilas ka sana, huwag kang matakot. So 2-3 sasakyan, ganun po lagi. Yung mga 17, 18 po na mga maleta.
Di ba? Hindi, kalma lang siya. 3 times a week. Gusto naming sumigaw ka rin dyan. Kagaya ng sigaw ka doon sa pinagtanggol mo si Rimulya, di ba? Yes, sir. Mula sa bahay sa Pasig, hinatid daw ang mga ito ni Guteza sa condo unit ni Ko sa Taguig. Doon daw hinati ang mga maleta. 11 maletang may lamang pera ang naiwan umano sa condo ni Ko, habang ang 35 inihatid daw sa bahay ni Romualdez sa Taguig. Sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. May pangalan, ha? Pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa pumapasok na lang kami. Then, pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so, lalabas na kami. Wala na kaming basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming nun, Your Honor. Yung sinabi nilang basura, pera yan ang tinutukoy nila. Sa group chat, meron silang group chat, ha? Wow! Sa 3 beses siyang Sa yaman-yaman ninyo, sa group chat pa talaga kayo naghatid ng pera sa bahay ni Romualdez. Pero kahit hindi raw siya basura duty, nalalaman niyang may hinahatid na pera kay Romualdez mula kay Ko dahil nababasa niya ang messages sa group chat ng mga security detail. Sa tansya ni Guteza, nasa 3 beses ito sa isang linggo. Pangkaraniwan dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita, pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita, minsan mayroong 48, may 50. Just affidavit this morning, no? Anong status niya, sir? Gagawin niyo lang? Ayun, madali hong i-qualify yun as state witness, pero may evaluation pa rin. Okay. Siyempre, hindi sila Sana i-evaluate mo na yan ng matino, Rimulya, ha? Para hahangaan ka naman ng taong bayan. Crime, eh. Pero pag part ng crime, protected witness pa rin kasi they're still testifying for the case of the government. So we have the duty to protect them. Wag ka sana, ito lang yung maipapayo ko, Rimulya, wag ka sanang maging bias dito. Especially that we are talking about Romualdez at Zaldico. Okay? Wag kang maging bias. Kasi, nung panahon po ni Teves, ni Bantag, naging bias ka eh. Di ba? Dito, tingnan natin talaga. The people is observing you, Rimulya. Sana naman, di ka maging... Itong yung Teves at Bantaga, pananaw yun ng taong bayan na naging bias ka. Alam ko namang hindi mo yan aaminin na bias kasi you have your own opinion. Pero dito nakatutok lahat ang taong bayan sa inyo. If they ask for our protection. Sana naman di mo babayasin ito, di mo wala kang pinapanikat. Si Guteza, hindi ba accessory sa crime dahil nag-deliver siya nung... Well, ano yun eh. Ang nangyari kasi dyan, you can say that, no? Pwede sabihin accessory, pero very, very minimal ang role niya sa actual crime, di ba? Kung accessory, that's more or less a very light penalty compared to the principals. Sa isang pahayag, iginiit ni Romualdez na hindi siya kailanman nakatanggap o nakinabang sa kickback sa anumang infrastructure project. Gawa-gawa lang anya ang testimonya ni Guteza. Pilit na pilit daw ang pag-uugnay sa kanya sa mga sinasabing kickback. Imposible daw ang sinasabi... Ito yung tinalakay natin kanina. ...ni Guteza dahil ang tinukoy nitong pinagdalhan umano ng delivery noong December 2024, halos 1 taon na noong bakante dahil nire-renovate. Malinaw anyang politikal at produkto ng coaching o pagtuturo ang mga anyay pahayag na perjurious o kasinungalingan. Hindi raw niya ito palalampasin. Itinanggi rin ni Yap ang alegasyon kahit kailan daw hindi siya tumanggap o kaya ay nag-authorize. Kasi nabanggit yung Eric Yap eh. At yung Eric Yap, kasamahan pa talaga nila ni Tulfo sa ACT-CIS. Patay siya dyan. Tulfo, ipagtanggol mo itong yung kakampi, yung mga kaalyado mo. Ng paghatid ng pera kaugnay ng flood control projects. Haharapin daw niya ang nag-aakusa sa tamang forum kung saan marirespeto ang kanyang karapatan sa ilalim ng konstitusyon. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Ko, pero dati na niyang itinanggi. Si Ko, wala talaga. Saan talaga si Ko? Hanggang ngayon hindi nagpapakita. Nasa Spain.
Nagdi-dinner kayo naman. Sangkot siya sa pangungumisyon sa flood control projects. Di pa rin malinaw kung nasaan na si Ko. Kinukumpirma pa raw ng Department of Justice kung totoong nasa Spain na siya. Kilig na kilig doon si Kimbo. Tingnan nyo. Ano kayang kinikiligan ni Kimbo doon? Ayan ewan na. Ayan na. Nasa Kimbo nasa gilid ni kilig na kilig yan mamaya. Tingnan nyo. Kilig. Spain na siya. Yes, he's being tracked already. We're trying to track him and maraming tumutulong. We're trying to track him. Siguraduhin mo lang huwag mong patakasin. Tao. Initially, sir, can you confirm if nasa Spain ba talaga siya? Well, there's a boarding pass. Kasi kung si Kibuloy pa yan at si Duterte, wala na. Kinuha na si Torre. Gamitin nyo rin si Torre. Limulya, gamitin niyo si Torre. Hulihin niyo si Zaldico. Boarding pass ba yun? Or there were flight details sent to us, but we have to validate. To be clear, sir, may ilbo ba siya? Meron siyang ilbo. Yes. Dalawang driver din ng DPWH Bulacan ang humarap sa komite ng Senado kanina at sinabing naghahatid din sila ng mga maleta para kay Ko sa utos daw ni Engineer Bryce Hernandez. Pero hindi wala na talagang lusot si Ko dito. Humarap ka na, oy! Wala alam kung ano ang laman ng mga maleta. Totoo po ba na kayo po ay nagdi-deliver po ng pera doon po sa bahay ni or sa condo ni Congressman Zaldico? Your Honor, bali ako po, isang beses lang po ako nakapag-deliver doon. Gaano karami po yon kung inyo po natatandaan, ilang maleta, ilang sako yung deliver po ninyong pera? Your Honor, sa pagkakatanda ko po, mga nasa 6 to 8 na maleta po. Pero alam po ninyo na pera po laman ng maleta po na yon? Hindi po kinonfirm na pera, so wala po kaming idea. Para sa GMA hindi ako maniniwala doon, hindi mo alam. Integrated News, ako si Maki Pulido. So, ganyan po ang trabaho ng mga anong tawag doon? Mga gobyernong sakim sa pera. Brad, sila yumayaman na. Tayo dito, blood and sweat pa rin yung ating ginagawa para lang maiahon ang ating pamilya, di ba? Heto, huli nating pag-usapan itong Duterte allies, ikinabahala ang welfare check ni FPRRD. Heto, panoorin po natin. Kinabahala ng Duterte allies ang welfare check ng ilang taga-Philippine Embassy kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hirit nila, baka mas mapaigsipan nito ang buhay ng dating Pangulo. Si Hannah T. sa Politico Update. Naiyak si Senator Bato de la Rosa sa pag-aalala sa di umano'y butot balat na kondisyon ng 80-year-old na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatanggap umano ng impormasyon si Vice President Sara Duterte na nakapasok ang ilang taga-Philippine Embassy sa detention ng kanyang ama para mag-conduct ng welfare check. Duda at umalma rito ang Duterte. Siyempre, si VP Sara, papalag talaga siya. Ang embassy nakapasok yung Philippine Embassy. Utos di umano ni Bongbong Marcos. Yung welfare check. Tapos, etong mga kaalyado ni former President Duterte, sina Marcoleta, sina Panelo, kung sino mga kaalyado na gustong makausap at makita si Tatay Digong doon sa ICC, hindi pinayagan. Diba? So, ang sabi ngayon ni VP Sara, parang unfair. Vinulate na pinasok nila doon si Tatay Digong without the permission of the family members. Yun ang ikinasasakit ni VP Sara doon. Tapos nasasaktan ngayon itong mga kaalyado ni Tatay Digong dahil sila nga hirap na makapasok doon. Tapos kayo, hindi man lang kayo nag-ask ng permission, nakapasok kayo kaagad? Grabe. Sa Senado dahil mismong ang nagsuko raw sa kanya sa ICC ang tila may kapal ng muka na bumisita sa dating Pangulo.
Naaresto si Duterte noong March 11 at itinurn over sa ICC dahil sa kasong crimes against humanity sa ilalim ng drug war. Hindi ba in layman's terms, kung na-high blood ka sa isang tao, mas gusto mo na lang siyang iwasan? At kung makita mo siyang muli at magtatanong pa siya sa iyo ng kung ano-ano mga tanong tungkol sa iyong welfare, ay tiyak na maha-high blood ka lang ulit. Sabi ni Senator Bongo, kadalasan hindi na raw matandaan ni FPRRD ang ilan sa mga nangyayari sa paligid niya. Kaya naman hiniling ni De La Rosa sa mga kapwa-senador na ikonsidera ang Resolution number 18 na nag-uudyok sa Philippine government na hilingin sa ICC na i-house arrest si Duterte sa The Hague, Netherlands. Hindi naman siguro kalabisan ang hiling na yan. Sa tingin ko ay hindi naman sobra. Lalo na't magpapasko na. Ayon pa kay Senator Rodante Marcoleta, double standard daw ang ginawa ng ICC sa naging welfare check. Nung pumunta kasi siya ng Netherlands noong Mayo, hindi siya nakadalaw sa dating Pangulo dahil mga kamag-anak at legal team lang daw ang pinapayagan. Pero ang mga taga-Philippine Embassy nakapasok. Ang ICC no comment sa private situation ng isang detained person gaya ni Duterte. Pero paglilinaw nila, sinusunod nila ang international standards sa pagbisita ng consular representatives sa mga nakadetain na kailangang may approval nila. Sa all-members caucus ng mga senador sa Lunes, September 29, inaasahang ilalatag ng Duterte allies ang isyung ito. Para sa Politico Nightly, abangan natin yan September 29. Ang mga senador po. So, ito po'y nakakabahala. And it's very obvious na, unti-unti nang parang nakita na natin ang ICC wala talaga bias. Ito away politika ito Nakialam lang ang ICC. Di ba? Unang-una, hindi naman talaga nila hindi sila interesado yan kay Duterte. Pero nung humingi ng tulong ditong mga kalaban ni Duterte sa ICC, diyan na nagsimula. Kaya totoo pala yung mga haka-haka noon na itong ICC napupolitika lang. Diba? So ayun marami tayong na topic ngayon. So libre kayong mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan. Ano ang masasabi nyo dito sa mga ginagawa ng ating mga government officials? Mag-comment, ilatag nyo ang inyong argumento sa comment section at usap-usap tayo doon. Okay? Guys, paki-like, paki-share para marami po ang makaalam at mas spread po ang ating balita, na makaalam rin ang taong bayan sa nangyayari ngayon sa ating lipunan. At paki-subscribe na rin dito sa Donmar TV. If this is your first time, subscribe na kayo kasi libre lang yan, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.